Mga kaibigan, sa panahong ito ay nakikilala na po natin ang kasikatan ng ating produktong pang-agrikultura, ang prutas na mangga. Para mga kaibigan, kasi po tagulan o na kanyang pagtubo. So ito hindi masyado marami na po ang nagtatanim, ngunit sa palengke ay mahal na mahal pa rin ang presyo ng ating prutas na mangga. So, ano kaya ang dahilan kung bakit nakukulang tayo sa supply at mahal pa rin ang presyo ng mga prutas sa mangga sa palengke? Mga kaibigan, panahon na para pag-aralan natin kung sino po ang nagkukulang o sino po ang nakikinabang sa bintahan ng mangga. Mga kaibigan, tayo pong mga magsasaka, marami po ang mga lupain natin dito na wala pa pong laman o wala pa pong tanim na puno ng mangga. Marami po ang paraan ng plant propagation o pagpararami ng mga tanim, ngunit sa pagkakataong ito ay ituturo ko sa inyo kung paano po ako nagumpisa sa pagtatanim ng mangga. Mga kaibigan, marami po ang naggagawa ng mga planting materials ng mangga na binibenta, ngunit may kamahalan, pero yun pong ituturo ko sa inyo, murang-mura lang po ito mga kaibigan. Kailangan marunong lang po tayo magdugtong o mag-graft ng mangga. Mga kaibigan, ito po ang isa sa halimbawa na ipakita ko sa inyo na nagagawa po tayong bakod para po maunawaan ng ating mga kamagsasaka o yun pong mga profesional na nais pong magkaroon ng kasiyahan sa pagsasaka o pagtatanim ng mangga. Mga kaibigan, yun pong pagtatanim ng mangga, marami po sa ating mga ninono, nagtatanim lang po sila ng buto. Yung pong buto ng karabaw ng mangga, yun lang po tinatanim at hinihintay nila na lumaki at mamunga. Pero sa panahon ito mga kaibigan, kailangan na po na mabilisan niyo po ang pagtatanim natin ng mangga para po makikinabang tayo sa ating paggagawa. Ito mga kaibigan, yun pong mga puno ko dito, ito ang ginagawa ko. Yung pinakauna mga kaibigan, tiningnan ko po, no? Yun pong area mapping. Titingnan po natin kung saan tayo magtatanim. Ang pinakauna mga kaibigan, magtatanim tayo ng paho na mangga. Gaya po dito, no? So, itatanim na po natin ito sa lugar na tamang-tama lang po ang distansya ng mga puno. Yung pong punong mangga na paho. Ito po ang iuna natin, no? Pagkalipas ng mga ilang buwan, tumubo na po ang buto ng paho. Pag tumubo na, ganito na kalaki, yun po ang panahon na dudugtungan natin ng sanga ng karabaw na mangga. Yun pong sayon. Ito po ang magiging rootstock at ito po ang sayon o batang sanga ng karabaw na mangga. Ito po ang idudugtong natin, no? Mga kaibigan, ito pong paho na mangga ay matatag na po ito kasi po matagal na po matatag na ang kanyang mga ugat. So panahon na nga dudugtungan natin sa sanga ng karabaw na mangga. Ano po ang gagawin natin? Ito po ang ituturo ko sa inyo. Mga kaibigan, yun pong uunahin natin. Ito pong paho na mangga ay puputulin natin. Ito. Okay. Yan. Putol na.
So para makalagay tayo ng tali, tatanggalin natin itong mga dahon. Okay? So yun pong main stem ay bibiyakin natin. Yan. Okay. Binibiyak natin. Okay. So itong sayon, tatanggalin natin yung lahat na dahon. Okay. So maghanda tayo ng pangtali. Ito kuha lang tayo ng plastic. Ito ang magiging pagtali natin. Yung sayon na mula sa puno ng karabaw ng mangga ay hiwain natin. Gawin nating wedge type o V-shape. Yan. Okay. So ito na ang ilalagay natin sa nabibiak na porsyon ng paho na mangga. So dito ang tatalian natin. Okay. Yan. Tali na. So okay. Yung pong tali natin mga kaibigan ay papaakyat natin. Aakyat natin sa itaas. Yan. Okay. Yung pinaka-purpose natin dito mga kaibigan, para po malimitahan ang dehydration o pagkatuyo ng sayon. Okay. Yan. Okay, tatalian natin ng para po hindi po matanggal yung tali natin. Okay. Yan. Yung tali mula po sa dinugtong natin na paho at saka yung rootstock at saka yung sayon, paakyat. Okay. So dito sa dulo lalabas ang bagong dahon pag nabubuhay na po ito. Lalabas po yung bago. Pag lalabas na dito yung matutulis, pag lalabas na dito, tatanggalin natin yung tali natin dito na plastic. Okay. Tatanggalin natin. So, magiging matibay na po ito dito. Tatanggalin natin ito pag lalabas na ang bagong dahon dito sa dulo. So, mga kaibigan, mayroon pa itong idadagdag. Lalagyan natin ito ng plastic. Para po yan. So pandipinsa ito sa dehydration at sobrang basa. Yon pong naiwan natin dito mga kaibigan, yung mga dahon, hayaan natin. Kasi ito po ang magbibigay sustansya sa dinugtong natin na sanga. Okay? So ito ang gagawin natin kung nais po tayong magtatanim ng mangga, no? Hindi na tayo kailangan pa bumili ng mamahalin na planting materials, no? So magtatanim lang tayo sa buong area natin
na gusto nating tataniman, tanim lang tayo ng paho na mangga, no? Yung buto, tatanim natin. At pag nakapag-ano na tayo, lalagyan natin ng bakod. Okay? Kung hindi tayo makagawa ng bakod sa buong lupa, ito na lang, no? Bawat puno, lagay tayo ng bakod. Para po hindi po ito magalaw ng anumang mga hayop. Kasi po, sensitibo ito. Pag magalaw ito, talagang hindi mabubuhay yung dinugtong natin na karabaw na mangga. So mga kaibigan, simple lang po ang ating paraan. Pero kailangan po ng tiyaga at pag-iingat at tamang-tamang pag-alaga. So dito sa puno mga kaibigan, kung walang ulan, dilig lang tayo, no? Pero hindi naman masyado nangangailangan ng maraming tubig kasi po yung puno natin ay matatag na, no? Matagal na po ito nabubuhay. So pag mayroon ng dahon, hahayaan na lang natin. Mabilis po ang kanyang paglaki. Kakaiba po sa nilagay sa plastic na hindi ganong mabilis ang kanyang pagtubo. Pero ito mga kaibigan, dagdag tayo ng fertilizer o pataba dito sa paligid, mabilis na po itong paglaki. Mga kaibigan, sana po ay naunawaan nyo ang aking ginawa, no? At para po sa mga baguhan na nais nyong magtatanim ng mangga, ito ang simpleng paraan, no? Iwas gastos at saka hindi naman tayo napapagod, no? So talinaw lang. Yung pagdudugtong natin, yung grafted mango, simpleng-simple lang, madali lang pong gagawin. Mga kaibigan, marami po ang nagtatanong kung bakit kailangan pa tayong magdugtong ng paho at karabaw na mangga, no? Kung tayo ay magtatanim rin ng buto ng karabaw, ay tiyak naman na mamumunga ito. Ngunit mga kaibigan, mayroon pong isang ugali o karakteristik ng paho na, paho na mangga na wala po sa karabaw na mangga. Yun pong kanyang karakteristik na marami po ang kanyang bunga. Sa nakikita nyo, yung mga paho na mangga, napakarami ang kanyang nilalabas na bunga. Pag dinugtong po natin ito sa karabaw na mangga, yun pong ugali o karakteristik o yun pong kanyang pagiging paho na marami ang kanyang nilalabas na bunga, yun pong madadala sa isang dinugtong natin na sanga ng karabaw na mangga. So, marami na po ang magiging ilalabas na bunga, yun pong dinugtong natin ng sanga ng karabaw na mangga. Yun pong pinaka-purpose natin. So, marami na po o marami na ang kanyang nilalabas na bunga pag nadugtong na natin ito sa paho na mangga. Isa po, yun pong puno ng pahong mangga mas matibay kaysa karabaw na mangga. So pag dinugtong po natin ito mga kaibigan, hindi po madali itong mababali. Sa karanasan po natin mga kaibigan, pag nadaanan po ito ng bagyo, yun pong puno ng ating mga karabaw na mangga, hindi po nababali. Yun pong sanga sa itaas, yun lang po ang nababali. So, dito, ito, pag lumaki na po ito na po ang magbibigay tibay sa buong puno ng mangga. So, dalawa ang makukuha natin pag nagdugtong tayo, yun pong maraming bunga at saka yun pong matibay na puno. Isa pa po mga kaibigan, yun pong tamis. Yun pong tamis sa bunga ng ating karabaw na mangga. So, kailangan po natin itong gagawin para po magiging produktibo po ang ating pag-alaga
ng Carabao na mangga. So mga kaibigan, sana po ay nagugustuhan nyo ang ating video at maraming salamat sa inyong pagpanood.